Science POV. Hindi ako nakatulog na maayos kagabi. Ginugulo ako ng mga nangyari. Hindi ko rin maitatanggi na kahit hindi natuloy ang binabalak ni Gabriel, paulit-ulit sa isipan ko ang pakiramdam ng paghaplos ng kanyang daliri sa aking balat at kung paano niya akong hawakan. Mabigat ang aking mga mata. Wala akong gana na bumangon. Iniisip ko kung may gagawin ba ako ngayon dahil kung wala, mas gusto ko na lamang munang manatili rito. May kumatok sa pinto ko. Tinignan ko lamang iyon. Miss Ayan, breakfast is ready. Right. Kailangan kong kumain ng umagahan. Kailangan kong siguraduhin na maayos ang pangangatawan ko dahil ako ang magdadala ng anak ni Gabriel. Naalala ko na naman kung paano niya ihaplos ang kamay niya sa akin kagabi. Nilakbay ng sariling kamay ko ang parting iyon dahil akala mo'y may pinapaso sa aking balat by just thinking about it. Oo, mag-aayos lang ako. Tumayo ako mula sa pagkakahiga at dumiretso ako sa banyo. Ginawa ko ang lahat ng kailangan kong gawin at nagbihis. Paglabas ko ng kwarto ay kinagulat ko naghihintay pa rin si Christine sa akin sa labas. Good morning, miss. Napapit lang ako dahil hindi ko naman inaasahan na makita siya. Akala ko kanina ay umalis na. Good morning. Nandito ka pa pala. Akala ko ay umalis ka na kanina. Naglakad na kami papunta ng dining area at naabutan ko na nandoon na si Gabriel. How was your hangover, Gabriel? Tanong ng mayordoma ni na Gabriel. Napatingin siya sa akin nang pumasok ako at matalim niya akong tinapunan ng tingin. Napalagok ako. Noong unang punta ko dito, nararamdaman ko na naayaw sa akin ng mayordoma. Ano ang pangalan niya? Dorothy. Ang alam ko siya ang nag-alaga at nagpalaki kay Gabriel. Busy kasi ang mga magulang ni Gabriel kaya ito ang tumayong pangalawang magulang ni Gabriel. Naintindihan ko naman kung para bang ayaw niya sa akin dahil outsider ako. Okay na ako, Nanay Dottie. Pahingi na lang po ng tubig. Hinihilot ni Gabriel ang kanyang ulo. I wonder what happened to him. Sinasabi ko naman kasi sa'yo na huwag ka masyado mag-inom. Nakailang bote ka ba kagabi at ikaw lang mag-isa? Hindi na nagsalita si Gabriel. They look so close. Para silang mag-ina. May katandaan na rin si Manang kaya maaring nakita niya kung paanong lumaki si Gabriel. Magandang umaga po. Tumingin ulit sa akin at nag-ibang ekspresyon ng mukha niya. Ibang-ibang ipinapakita niya sa akin at kay Gabriel. Hindi naman ako magrereklamo pero sana'y maayos namin ang relasyon namin, lalo na at ilang buwan din akong titira dito. Tumingin si Gabriel sa akin. Suot niya na naman ang usual ng ngiti niya. Minsan ay natatakot ako sa kanya kahit na nakangiti siya. Pakiramdam ko kasi ay may pinaplano siya. Nag-iwas ako ng tingin. Bigla akong naalala yung kagabi. Kahit anong gustuhin kong kalimutan iyon, parati ko naaalala. Hindi ko rin akalain na magpapakawala ako ng mga ganoong klase ng ingay nang dahil lamang sa paghawak niya. Good morning, pretty. Bumaliktad ang sikmura ko sa naging pagbati niya. Hindi ko maalala kung may naging ganitong reaksyon na ba ako sa tuwing may bumabati sa akin ng ganito. Good morning. Pinakalma ko ang sarili kahit na para bang may nagwawala sa akin tiyan. Naupo ako sa pwesto ko at nagsimula ng pagsilbihan ng mga kasambahay. Matapos nilang lagyan ng pagkain ng plato ko at bigyan ako ng maiinom, umalis na sila. Did you sleep well? Tanong ni Gabriel habang kumakain kaming dalawa ng breakfast. Oo. Pagsisinungaling ko. Hindi naman ako nakatulog kagabi. Ikaw? Naningkit ang mga mata niya at nabuo na naman ang ngiti niyang tila may ibang ibig sabihin. No. Sabi niya. Hindi ako nakatulog kagabi. It was such a waste. I thought, we will do it. Nabulunan ako sa sinabi niya. Kinuha ko ang tubig at uminom doon. Tumingin ako kay Gabriel pero akala mo'y wala lang sa kanya sinabi niya. But that's okay. We had a lot of time for that. Sumandal siya sa kanyang kinaupan. Come here. Nalaki ang aking mga mata, especially when his finger beckons me to move towards him. Natataranta ako. Hindi ako makapag-isip na maayos. Dapat ba ako lumapit sa kanya? Bago ko pa makuha ang kasagutan ay nakita ko na ang sarili na nakatayo. Naglakad ako dahan-dahan papalapit kay Gabriel. Nang iilang pulgada na lamang ang layo ko sa kanya, hinawakan niya ang kamay ko at hinila akong papalapit sa kanya. Napasigaw ako dahil sa ginawa niya. Napaupo ako sa kanyang kandungan. Wala na ang mga kasambahay dahil umaalis sila kapag kumakain kami ni Gabriel. Ang sabi nga ni Gabriel, dahil daw baka hindi ako maging komportable. Gabriel, anong ginagawa mo? Tinangka akong tumayo pero hindi niya ako hinayaan na makaalis. Ipinulupot niya ang kanyang braso sa aking bawang. Ito na naman yung init na nararamdaman ko kagabi. May kakaiba ako nararamdaman na akala mo ay ngayon ko lang nalaman.
Tumawa siya. Bago ko pa mapagtanto, nasa metanga ko na ang kanyang labi. Don't move. You're making me hard. And it's early in the morning. Ayan. My head is already throbbing due to my trauma over. Don't make my body too. Natigilan ako sa sinabi niya. Dahan-dahan akong tumingin sa direksyon ni Gabriel. Good girl. Hinaplos ni Gabriel ang aking bawang. Pakiramdam ko ay nagtaasan ang aking balahibo dahil sa ginawa niya. I feel like you need lessons before we do the main act. Ayan. Huh? Hindi ko siya maintindihan. Parang walang pumapasok na mga salita sa isipan ko at hindi ko maintindihan ang mga sinasabi niya. That's correct. I will teach you things you'll need before we have sex. Hinawakan niya ang baba ko upang iharap sa kanyang direksyon. Magkaharap na kami ngayon at ilang sandali pa lamang akong nakatitig sa mga mata niya ay nagiinit na ang aking buong katawan. Do you know how to kiss? Kiss? Alam ko naman iyon pero wala pa akong nahalikang kahit na sino. Hindi ko alam kung paano iyon gawin. Umiling ako sa kanya. Pinanatili ko ang kalmadong ekspresyon ko kahit napakiramdam ko'y malapit na akong sumabog dahil sa ginagawa at mga sinasabi niya. What? Hindi ka pa nakakahalik kahit isa? Napayo ko ako. Medyo nahiya doon. Umiling akong muli. Hindi ko naman talaga nagawang i-enjoy masyado ang buhay ko noon. Pagkatapos sa school, kailangan ko magtrabaho para tulungan si mama. Marami akong part-time jobs. Hindi ko nagagawa yung mag-boyfriend o magkaroon ng crush. Wala akong oras doon noon. Hinawakan niya ulit ang baba ko para magtama ang paningin namin dalawa. Then, let me have the privilege of having your first kiss. Inilapit niya ang kanyang mukha sa akin. Nalaki ang aking mga mata sa gulat. Gusto ko siyang pigilan pero nastatwa ako sa kinaupan ko at hindi makagalaw. Nararamdaman ko ng init ng paghinga niya dahil sa sobrang lapit niya. Napatuon ang kamay ko sa dibdib niya at kahit sabihin ko sa sarili na itulak ko ito ay hindi ko magawa. Gabriel, bago ko pa magawang isatinig ang mga gusto ko sabihin, naramdaman ko na ang paglapat ng kanyang labi sa akin. Nalaki ang aking mga mata at lalong hindi nakagalaw. Maging ang aking paghinga ay hindi ko na ata magawa. I don't know what to do. Ginalaw ni Gabriel ang labi niya habang isang kamay niya ay nanatili sa bewang ko at ang isa naman ay inilagay niya sa bato ko at mas idiniin ako sa kanya. Naghiwalay kaming dalawa. Hinahapo ako at akala ako'y mahihimatay sa kawalan ng hangin sa katawan. Nagsalubong ang tingin namin dalawa ni Gabriel. He chuckled. You're such a bad kisser, Ayan. Nahiya ako sa sinabi niya. Kinagat ko ang labi at nag-iwas ng tingin. Aminado naman ako na hindi ako magaling humalik. Paano ko malalaman kung paano ang tamang paghalik kung ni minsan na hindi ko naman pa ito nagagawa? Hinawakan niya ulit ang baba ko at ibinaling ang ulo ko sa direksyon niya. But where's the fun in that? Kung magaling ka, I will teach you everything you need to know in that field in exchange. Napasingap ako at mahinang napaungon nang hawakan niya ang leeg ko. Hinalikan ni Gabriel ang balat ko sa leeg na siyang naging dahilan para mapapikit ako. In exchange, you will apply that every time we have sex. Binuhat ako ni Gabriel para makatayo siya. Ibinabaan niya rin naman ako. Sobrang bilis ng kabog ng dibdib ko. Hindi ko marinig ang nasa paligid ko. Napahawak ako sa aking labi. Pakiramdam ko ay namamadid ito dahil sa ginawang paghalik ni Gabriel sa akin. My first kiss. Be ready in 30 minutes. Pupunta tayo kay Rika. Iniisip ko pa nung una kung sino ang tinutukoy niya. For check-ups. Yun doktor. Napanguso ako. Hindi maganda ang naging opinion sa akin noon doktor at kahit hindi niya sabihin ay nararamdaman ko na ayaw niya sa akin. Wala naman ako magagawa dahil nasa usapan namin ni Gabriel ang magpatingin sa doktor para masigurado na pareho kaming healthy. Sinusuklay ni Christine ang buhok ko habang nakatingin ako sa malaking salamin sa aparador ko. Nakapagbihis na ako at inaayusan na lamang ako ni Christine. Pupunta po pala kayo kay Dr. Rika. Kailangan ko kayong pagandahin ng bongga. Nakatingin lamang ako sa refleksyon namin dalawa sa salamin. Ha? Hindi naman kailangan. Magpapacheck up lang naman kami ni Gabriel. Yun na nga po. Panimula ni Christine. Kahit papaano ay nagkakasundo kami ni Christine. Isa na rin siguro sa rason na hindi nagkakalayo ang edad namin kaya mabilis gumaan ang pakiramdam ko sa kanya. Hindi ka po dapat na napapatalo sa kanya. May gusto yun kay Sir Gabriel. Bilang girlfriend ni Sir, dapat mas angat ka. Napangiwi ako sa sinabi ni Christine. Yun ba ang tingin niya sa akin? Girlfriend ako ng boss niya? Hindi ko boyfriend si Gabriel. Sabi ko sa kanya, mas maganda ng malinaw ang misunderstanding habang maaga pa. Hindi po kayo girlfriend ni Sir?
Pero kayo pong unang babae na dinala niya dito. Except kay Dr. Rica. Kaya ang akala ko po ay... Naku, hindi. Nandito lang ako dahil sa trabaho. Napanguso si Christine. Siguro'y akala niya talaga'y may relasyon kaming dalawa ni Gabriel. Kahit pa po, dapat huwag kayong magpapatalo sa ibang babae ni Sir. Aayusan po kita. Wala na akong nagawa sa gusto ni Christine. Hinayaan ko na lamang siya. Makalipas ang ilang sandali natapos na si Christine. Tapos na po. Nakita ko ang sarili sa salamin. Hindi ko halos makilala ito. Hinawakan ko ang pisngi ko. Ang ganda. Malawak na umiti si Christine. Halatang masaya sa akin na labasan. Nilungon ko siya at nagpasalamat. Thank you. Naku miss, wala kang dapat ipagpasalamat. Maganda ka na naman talaga. Mas na-enhance lang ngayon. Ngumiti din ako sa kanya. Aya na lang. Natigilan siya sa sinabi ko. Pero hindi ako sanay na masyado akong ginagalang. Okay na sa akin na Aya na lang itawag mo. Kinagat ni Christine ang kanyang labi at halatang nahihiya. Tumango din naman. Ayan. Lumabas na ako ng kwarto at naabutan ko si Gabriel na nag-aabang sa akin sa may front door. Sorry, natagalan ata ako. Tumingin si Gabriel sa akin. Pinagmasdan niya ako mula ulo hanggang paa. Na-conscious tuloy akong bigla. His face contorted. Hindi niya ba nagustuhan ang ayos ko? Hindi naman sa nagpapaganda ako para sa kanya pero... Let's go. Sabi niya at naglakad na. Nagkibit balikat na lamang ako. Ayoko masyado mag-isip. Isa pa hindi naman ako nag-ayos ng sarili para makuha ang papuri niya. Masaya na akong pakiramdam ko ay maganda ako. Pinagbuksan ako ng pinto ng isang lalaki. Nagpasalamat ako sa kanya at pumasok ako sa passenger seat. Sumakay din si Gabriel sa driver's seat at mukhang siya ang magdadrive. Tahimik lamang ako buong biyahe. Medyo traffic kaya't matatagalan kami sa biyahe. You look beautiful, Ayan. Nakuha ni Gabriel ang aking atensyon. Tiningnan ko siya. Wala siyang sinabi kanina kaya akala ko'y baliwala ang ayos ko. This caught me off guard. Thanks. Ito na naman at bumibilis ang kabog ng dibdib ko nang dahil sa kanya. You're making me hard. Pinanlakihan ko siya ng mata dahil sa sinabi niya. Mali ba ako ng pagkakarinig o talagang I want to do you? Napalagok ako dahil doon. He's so vulgar. Wala bang preno ang bibig niya? Tiningnan niya ako sandali at pinagmasdan muli mula ulo hanggang paa. Bago niya dinilaan ang kanyang labi, nakala mo isa akong masarap na pagkain. Lesson 2. Ha? Anong lesson 2? Naguguluhan ako. Hindi ko siya masabayan. Hindi na nga normal ang trabaho ko sa kanya ay para pa akong masisiraan ng bait sa mga sinasabi niya. Lesson 1 was our kissing. Here's lesson 2. Hinawakan niya ang kamay ko at dahan-dahan na dinala iyon sa umbok ng kanyang pants. Mabilis kong binawi ang kamay ko at mahigpit ko iyong hinawakan gamit ang isang kamay. Ano yun? May matigas akong naramdaman kanina. Hindi ko matukoy kung yun ay ang kanyang pants lamang o my body. My hard body. Give me your hand. I will teach you how to use it to pleasure me. Hindi ako makapag-focus ang pagmamaneho. Ngumisi si Gabriel. This is part of your job, remember? Ipinigit ko ang aking mga mata. Pumayag ako dito. Kailangan ko siyang sundin. Huminga ako na malalim para makakuha ng lakas ng loob at ibinigay sa kanyang aking kamay. Ngumisi si Gabriel. Natuwa sa pagsunod ko. You're such a good girl. Ipinatong niya ang kamay ko sa umbok sa pants niya at binigyan ako ng instruction sa kung anong gagawin. Unbuckle my belt and unzip my pants. Tiningnan ko si Gabriela. Gusto kong umasa na nagbibiro lang siya pero mukhang hindi. Napalagok akong muli bago ko dahan-dahan na sundin ang sinabi niya. Nagsimula na ulit na magmaneho si Gabriel habang ako'y ginagawa ang pinagagawa niya sa akin. I gasped when I felt something hard. Ibinaba ko din ang kanyang boxer at halos malagutan ako ng hininga nang makita ko iyon. This is my first time seeing it. It's huge. It sprung out nang ibaba ko ang kanyang boxer. Hinawakan niya ulit ang kamay ko at ginabayan ako sa kung paano ko gagawin iyon. Shit, hindi ko na kaya. Itinigil ni Gabriel ang sakyan sa gilid. Nalalaki ang aking mga mata sa gulat. Hindi inaasahan ang ginawa niya. Mas bumilis ang paggabay niya sa kamay ko. Gabriel, tumingin siya sa akin. Mapupungay ang mga mata niya at may kakaibang ngiti sa kanyang labi. Say my name again. Utos niya. Gabriel. Pagbanggit ko sa pangalan niya, sa isang tono na maging ako'y hindi ko mabusesan. Shit!
May puting likido ang lumabas mula sa kanya. Napatitig ako dito. Alam ko naman kung ano iyon. Hindi ko lang akalain na makikita ko talaga ito. Wala pa rin ako sa sarili. Gulat na gulat ako sa mga nangyari. Hinawakan ni Gabriel ang aking baba at ibinaling sa kanyang aking muka. You're learning. Mas inilapat niya sa akin ang mukha niya. Ilang pulgada na lamang ay maaari niya na akong mahalikan. Next time, you will learn more. Lumapit siya sa may tenga ko. Kinagat niya iyon kaya't nagtaasan muli ang aking balahibo sa katawan. Matapos niyang sabihin iyon ay binitawan niya na ako at nagmaneho habang ako ay tulala at paulit-ulit sa aking isipan ang mga sinabi niya at ang nangyari kanina. Natapos ang check-up namin, nararamdaman ko pa rin ang hindi pagkagusto ni Dr. Rica sa akin. Hindi naman niya kailangan sabihin para malaman ko. Sa mga tingin niya pa lamang alam ko na. Can you give her a pill that can help her get pregnant easily? Natigilan kaming dalawa ni Dr. Rica dahil sa sinabi ni Gabriel. Habang si Gabriel ay umaakto na akala mo'y balawala sa kanya ang mga sinabi niya. Huh? Alam ko na maayos na narinig ni Dr. Rica ang sinabi ni Gabriel pero para bang ayaw niya iyong intindihin at nire-reject ng isipan niya. You heard me? Sabi ni Gabriel. Isa sa napansin ko kay Gabriel, magaan man siyang kausap o iyon ang iniisip ng iba pero ayaw niyang pinapaulit sa kanya ang kung anumang sinabi niya lalo na kung alam niya na malinaw ang pagkakasabi niya nito. May kakaibang bigat na nakapaloob sa kanyang mga salita na kung hindi mo bibigyan ng atensyon, iisipin mo na wala lamang iyon. Behind his carefree personality is something darker, dangerous. Fine, sabi ni Dr. Rica. I will give her prescriptions. Mukha mang hindi niya gusto na gawin iyon, wala siyang nagawa at binigyan pa rin ako ng reseta ng gamot. Tinawag niya ang kanyang assistant at sinabi na kunin ang mga gamot sa kanilang pharmacy. Thank you, Rica. Maasahan ka talaga. Ngumiti si Gabriel sa kanya. Ganoon man hindi sinuklian ni Rica ang ngiti na iyon. Tumunog ang cellphone ni Gabriel. Sinilip niya iyon at nang makita ko sino ang tumatawag ay tumayo. I will excuse myself for now. I'll be back. Lumabas si Gabriel ng klinik ni Dr. Rica kaya kami na lamang dalawa ang natira. Gusto ko na rin sanang umalis dahil hindi ako komportable na makasama siya. You know, I don't like you. He blatantly said. Nagtaas ako ng tingin sa kanya. Humalukop-kip si Dr. Rica at matamang nakatingin sa akin. Ang isang kilay niya ay nakataas din. I hate you. Dagdag niya pa sa sinabi niya. Hindi naman ako nasasaktan. Hindi ko lang maintindihan kung bakit ayaw niya sa akin. Sinanay ako ng kulungan sa mga taong hindi ka pakikisamahan ng maganda dahil ayaw nila sa'yo. Okay lang sa akin ito. Tumango lang ako sa kanya. Sa tingin ko ay mas ikinagalit niya iyon. Wala ka man lang bang sasabihin? Nagkibit balikat ako. Anong gusto mo sabihin ko? Kung ayaw mo sa akin, wala naman ako magagawa. I didn't mean to offend her. Totoo na wala akong sasabihin sa kanya pero mukhang hindi ganoon ang dating sa kanya. Lalo siyang nagalit. You brat! Sigaw niya sa akin. You don't deserve to be the one carrying Gabriel's child. Hindi dapat ikaw ang kinuha niya. Tumayo siya kaya kinailangan ko magtaas ng tingin sa kanya para lamang magkatinginan pa din kami. I should be the one in your position. Dapat ako magdala ng anak niya. I am from a respectful and renowned family of doctors. Ikaw, you're nothing but an ex-convict. Natigilan ako sa sinabi niya. Bahagyang nagulat na alam niya ang tungkol sa pagkakakulong ko. Pinakalma ko ang sarili ko. Ngumiti ako sa kanya. I wasn't convicted. Sabi ko sa kanya. Nakalaya ako dahil inosente ako. Nakalaya ka dahil walang sapat na ebidensya laban sa iyo. Q, murderer. Ano lang kayo sasabihin ni Gabriel kapag nalaman niya? I'm pretty sure hindi niya hayaang mabahira ng dugo ng murderer ang anak niya. Huminga ulit ako ng malalim at ngumiti sa kanya. Nakalaya ako dahil walang sapat na ebidensyang makapagsasabi na ako ang pumatay. Ibig sabihin ay walang makapagturo na ako ang gumawa ng krimen dahil hindi naman talaga ako. Hindi ako murderer. Dahil kung murderer ako, baka nakahiga ka na ngayon dyan sa sahig at naliligo sa sarili mong dugo. Hindi ko personalidad ang makipag-away. Hanggat maaari lumalayo ako sa gulo pero hindi ko rin hahayaan na apak-apakan niya ang pagkatao ko. Alam ni Gabriel, despite of that, tanggap niya ako. Kung sobrang desperado mo na makuha sa Gabriel at dalhin ang anak niya, bakit hindi mo siya kausapin? Hindi yung ako yung inaaway mo.
Lalo siyang nanggalaiti dahil sa sinabi ko. Ngumiti lang ako sa kanya. Magsasalita pa sana ito nang bumukas ang pinto. Pumasok si Gabriel at sa likod niya ay ang assistant ni Dr. Rica. Ibinigay niya ang mga gamot sa amin. Thanks, Rica. Alis na kami. Hindi na nagawa makapagsalita o ngumiti ng doktor dahil masama pa din siyang nakatingin sa akin. Umalis na kami doon. What did you do? Tanong ni Gabriel habang papunta kami sa parking. Kay Dr. Rica? Oo. Binuksan niya ang pinto ng passenger seat. Nakakapanibago na pinabuksan niya ako ng pinto. She looked like she was about to slash your throat. Tipid ako ngumiti kay Gabriel. Wala naman. Mukhang ayaw niya sa akin. Nagtatampo ata sa'yo na hindi siyang kinuha mong baby maker mo. Tumaas ang sangkilay ni Gabriel. That's not going to happen. Ikiniling ko ang ulo ko. Bakit? Didn't I tell you? Hindi ako kukuha ng babae na alam kong mahuhulog lamang ang loob sa akin. Pumasok na ako sa loob ng kotse at umuwi na kami sa bahay niya. Kinausap ni Gabriel si Manang Dorothy para sa pagpapainom ng gamot sa akin. Nakinig naman ito. Nang tumingin siya sa akin, ngumiti ako sa kanya. Pasabay niya akong tinignan at nag-iwas siya ng tingin. I guess people won't easily like me. Okay lang naman sa akin. Ang kailangan ko lang naman ay matapos ko ang trabaho ko dito at makuha ang pera. Hindi mahalaga sa akin kung gusto ba ako o hindi ng iba, lalo na at wala naman akong ginagawa sa kanila. Umalis ng bahay sa Gabriel dahil kailangan na niyang pumunta ng opisina nila. Ako naman ay nagpasya na magpunta ng mall. Nag-text ako kay Gabriel at sinabi sa kanya na pupunta ako ng mall para mamili ng ilang gamit na kakailanganin ko sa pasukan. Pupunta lang ako ng mall. Hindi na ako magsasama ng driver. Kaya ko naman na mag-commute. Hindi ko man din kailangan na magpaalam sa kanya pero naisip ko lang din. Respeto na rin dahil nakikitara ako sa kanya. What are you going to do? Hindi ko inaasahan na magre-reply pa siya. Alam ko naman na busy siya. Ang replyan, ang kagaya ko ay sayang lamang sa oras niya. Bibili lang ng ilang gamit para sa school. Inilagay ko na ang cellphone ko sa bag na dala ko. Naglakad na akong papalabas ng gate ng bahay. Binati ako ng mga guard. Halata din na nagtataka sila na wala akong kasama at mag-isa lang pero wala naman silang sinabi. Unlike Gabriel, who is an important person, wala naman akong halaga sa ibang tao kaya hindi sila dapat na mag-alala na baka may dumakip sa akin o magtangka sa buhay ko. Hindi ko kailangan ng bodyguards. Naglakad lang ako hanggang sa makarating sa sakayan ng jeep. Naghintay ako at sumakay nang makakita. Hindi kalayuan ang bahay sa mall kaya nakarating kaagad ako. May listahan ako ng mga bagay na bibilhin ko kaya agad akong dumiretso sa bookstore. Habang abala ko sa pamimili ko, may natanggap akong text. Kinuha ko ang cellphone at nakita na may 2 mensahe doon mula kay Gabriel. How much do you need? Hindi ko ito na-replyan kanina dahil nasa biyahe ako. Ang isang mensahe niya naman ay ngayon niya lamang ipinadala. I sent 50,000 to your bank account. Is that enough? Muntikan ko nang mabitawan ng aking cellphone nang mabasa ko ang text niya. Hindi pa ako makapaniwala kaya kinailangan kong silipin ang bank account ko. Nakita ko na may 50,000 na nadagdag doon. What the actual heck? Hindi pa ako nakaka-recover sa ibinigay niyang pera ay nag-text na naman ulit si Gabriel sa akin. Let me know if the money isn't enough. I send more. Not enough? Sobra pa nga iyon. Sobra-sobra na iyon, Gabriel. Ibabalik ko sa'yo. Hindi ko rin naman kailangan dahil may natira pa ako sa ibinigay mo noon. Nag-reply na ako. Pakiramdam ko kasi ay magpapadala na naman siya ng pera kung hindi ako magre-reply. Just let me know if you still need money. Nagpasalamat na lamang ako at nagpatuloy sa aking paghahanap ng mga bibilhin. Nagbayad kaagad ako at nagpa siyang kumain. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko ay naisip kong umuwi na. Mama, alam mo ba kanina, nadapa ako. May tumula kasi sa akin. Nagalit ako pero naalala ko sabi mo sa akin na huwag makikipag-away. Napatitig ako sa mag-ina na nasa harapan ko. Ngumiti ang ina ng bata sa kanya. Good girl naman talagang anak ko. Nagkasugat ka ba? Kilala ba natin? Kakausapin ko magulang niya. Meron mama, maliit lang naman po. Hindi ko mapigilang makaramdam ng inggit. Minsan ko ring naranasan na may kasamang ina sa mall at sinasabi sa kanya ang mga nangyari sa buhay ko. Kahit na hindi kami nakakapunta ng mall parati o nakakakain sa mga fast food kagaya ng iba, masaya na ako maglakad at makapamasyal sa mall kasama si mama. Bumigat ang nararamdaman ko. Nasaan na kaya siya? Isa din sa dahilan kung bakit gusto ko makaipon ng malaking pera, iyon ay para magawa kong mahanap si mama. Kung nasaan ka man ma, sana iligtas ka. Nag-aabang na ulit ako ng jeep pero sobrang punuan. Hindi ko na malaya na rush hour ako makakauwi.
Kahit saan ako tumingin ay marami nag-aabang ng jeep at siksika na din. Naisip ko na maglakad-lakad, baka makatiming ako na walang masyadong sakay na jeep kapag naglakad ako. Kung tutuusin, pwede ko rin namang lakarin na lamang ang bahay ni na Gabriel. Hindi yun kalayuan pero siguro iabutin din ako ng 30 minutes para makarating sa bahay nila. Hindi naman mainit at masarap ding maglakad. Kung wala talaga ako masasakyan, baka nga maglakad na lamang ako. Naisip ko na rin na mag-taxi pero nanghihinayang ako kaya naglakad na lang din. Isa ito sa hindi ko nagawa noong nakulong ako kaya susulitin kong gawin ulit ngayon. Habang payapa ako naglalakad, nakaramdam ako na tila may sumusunod sa akin. Hindi ako nagpahalata na naramdaman ko sila pero naging alerto na ako. Aminado ako na dehado ako dito lalo na kung marami sila. Hindi ako marunong makipagbakbakan. Nasanay lang ako na lakasan ang pakiramdam ko dahil sa kulungan ay parating nanganganib din ang buhay ko lalo na kapag napagdidiskitahan ako ng hindi mabubuting kasama ko roon. Lumiko ako sa mas mataong lugar at mas binilisan ang paglalakad. I had a glimpse on them while turning right. Mga 3 lalaki ang sumusunod sa akin. Kung bakit nila ako sinusundan ay hindi ko alam. Kinuha ko sa bag ko ang cellphone ko. Hindi ko alam kung sinong tatawagan ko. Nakailang liko pa ako at nakasunod pa rin sila sa akin. Lalo kong naramdaman na ako na talaga ang target nila dahil kung saan ako magpuntay na doon din sila. Si Calvin kaya? Sina Bern at Candy? Nakita ko ang number ni Gabriel. Maaari bang hindi niya masagot ang tawag ko dahil busy siya sa trabaho, nagbabaka sakali pa rin ako. Tinawagan ko si Gabriel. Mabilis na ang kabog ng dibdib ko dahil umuunti na ang tao sa paligid. Malapit na ako sa bahay pero the more na papalapit ako doon ay mas lalong nawawalan ng tao. Hello, Ayan. Gabriel! Napalakas ang pagkakasabi ko sa pangalan niya dahil hindi ko inaasahan na sasagutin niya ang tawag ko. What's wrong? Mukhang naramdaman niya sa boses ko na may problema kaya iyon kaagad ang tanong niya. May sumusunod sa akin. Hindi ko sila kilala. They kept following me. May ingay akong narinig sa kabilang linya. Hindi ko alam kung ano nangyayari doon. Where are you? Tanong niya sa akin. Iba na ang tono ni Gabriel. Nandito ako sa... Bago ko pa masabi ang kanaroroonan ko may nagtakip na ng bibig ko. Tinangka kong manlaban sa kanila pero hinawakan ng isang lalaki ang aking mga kamay. Nabitawan ko din ang cellphone ko. Pinilit ko na makawala sa kanila pero masyadong mahigpit ang hawak ng lalaki sa kamay ko at sa bibig ko. Someone sprayed something on me at doon na ako dahan-dahan na nanghina at inantok. Sleep well, sabi ng isang lalaki bago ako tuluyang mawala ng malay. Nagkamalay din naman kaagad ako matapos kong mahimatay kanina. Nasa loob na kami ngayon ng isang sasakyan. Ginusto kong gumalaw pero para bang paralisado ang katawan ko. Kahit ang aking daliri ay hindi ko man lang nagawang maiangat. Sigurado ba kayo na iyan ang babae ni Gabriel? Lord Isabel? Nakarinig ako ng boses ng isang lalaki. Tama ba ang pagkakarinig ko? Iniisip ata nila na girlfriend ako ni Gabriel. Oo. Sagot naman ang isa. Nakita ko sila na magkasama noong nakaraan. Simula noon, parati ko silang nakikita na magkasama. Nakakasigurado ako. Teka, saan ka ba pumunta kanina? Bigla kang nawala. Umihilang. Sabi ng isang lalaki. Hayaan mo na pare, baguhan yan eh. Gusto ko magsalita pero hindi ko magawa. Hindi ko alam kung anong pinaamoy nila sa akin kanina at nanghihina pa rin ako hanggang ngayon. May katabi ako lalaki. Siguro binabantayan ako. Siya yung sinasabihan nila na biglang nawala kanina at baguhan. May pinag-uusapan pa sila pero hindi ko na masyadong masundan. Good. Nakita na rin natin ang kahinaan ng lalaking iyon. Gagamitin natin ang babaeng iyan para makaganti sa mga Lord Isabel. Sila ang dahilan kung bakit namatay ang kapatid ko. Hindi ko naintindihan ang kanilang pinag-uusapan. Sinong namatay? Ang gulo ng isip ko. Hindi ako gaanong makapag-focus. Pero, nagsalita ang katabi kong lalaki. Hindi ba nakapagtataka na wala man lang kasama ang babaeng ito? Natigilan ang lahat dahil sa sinabi ng lalaki. Alam ko na tumingin sila dito. Mabuti na lamang at hindi pa nila napapansin na gising na ako. Anong ibig mong sabihin? Nagtataka lang ako. Kung totoong may relasyon sila ni Gabriel Lord Isabel, hindi ba ay dapat may mga bodyguard siya? Sisiguraduhin ni Gabriel na ligtas ang babae niya. Kaya bakit kahit isa'y wala man lang ito? Lalo silang natahimik dahil doon. Siguro'y bigla silang nagtaka. Sana ay maisip nila na tama ang lalaki at pakawalan na ako. Oo nga, sabi naman ng isa. Kung girlfriend talaga ito ni Gabriel Lord Isabel, hindi natin ito ganito kadaling makukuha. May halaga ba talaga siya kay Lord Isabel? Baka nagkamali tayo ng pagdampot. Maraming babae sa Gabriel. Paano tayo nakakasigurado na tamang babae nakuha natin at hindi isang pampalipas oras niya lamang?
Nag-iisip ako kung paano makatakas. Kaya lang mukhang mahirapan ako dahil nakatali ang mga kamay ko. May mga balitang umaaligid kay Lord Isabel na para siyang nagpapalit ng damit sa tuwing nagpapalit ng babae. Anong gagawin natin sa hostage kapag nagkataon na wala siyang halaga kay Gabriel? Pakawalan na lang sana nila ako. Nananahimik ako kanina at bigla na lamang nila akong dadakpin. Kung totoo mga sinasabi ninyo. Nakarinig ako ng pagkasa ng baril. Di, patayin na lang natin. Tapos ipadala sa bahay ni Gabriel. Kung may importansya ang babae, masasaktan si Gabriel. Makakabawi ako sa ginawa ng pamilya niya sa amin. Kung wala, ligtas tayo. Dahil hindi makakapagsalita ang babae na iyan na tayo ang dumukot sa kanya. Alam ko na may nakatutok ng baril sa akin. Nanlamig ako sa kinaupan ko. Ipinikit ko ng marinang aking mga mata. Kahit na nakita ko na ang hirap sa kulungan, takot pa rin akong mamatay. Please don't. Hindi ko gustong mamatay.